Yun super nainis ako 'pag nababasa ko yun, napipikon ako sa mga nagko-comment ng gano'n. Parang ang babaw naman ng tingin niyo sa pangarap nila. Kasi unang-una diyan sila nagsimula, eh. Yun yung dream nila. Tapos sasabihin mo ibebenta? Benta mo sarili mo. Hello. Nakakawala talaga sa mood yung lalaki. Nakakainis. Imagine, nanalo na siya. Tapos pinakita niya sa akin. Tapos, sabi niya, may limit lang daw yung out per day. So, 11 p.m. that night. Tapos sabi ko, mag-out na siya ng limit that day. Tapos pagka 12, mag-out ulit siya. Hindi niya ginawa. So ngayon, nalaro na daw niya, wala na. Ang syunga-syunga talaga, nakakainis. Grabe! Grabe. Ewan ko. Nag-e-expect ako na aayusin daw niya. Wala na palang aayusin. Sino kaaway ko ba dong? Di yung sino ba nag-aano dito? Buisit na yun. Yabang-yabang pa, nanalo ko. Wala yung palang panalo. Diyos ko, pinakita lang. Naayos na, walang naano. Grabe. Wala. Dito ko nabibwisit Be grateful. Wait. Puro ka pakita, wala ka namang ano. Hanggang pakita lang lagi. Huwag mo na akong yayabangan pag ganun. Wala naman. Kinento nga lang sa akin ni Kim kinabukasan na umiyak si Sasha. Kinaumagahan pala. Umiyak si Inday. Nga ba siya umiyak? Kasi grateful daw siya sa cookies ba. Hindi ko rin kasi sila nakasama na pumunta sila dito eh. Kasi si Saraya and Sven matutulog na nun. So sila lang talaga yung nasa labas. Kaya di ko rin alam. Nanalo. Iyon, sabi lang ni Mami. Si Mami kasi nasa guest room sa baba yun. Halos katabi siya nung sa labas. Naririnig nga daw niya. Medyo makulit si Inday. Si Yowie ata napapagtripan nun. Sila lang nag-selfie nun. Iyon ang sabi ni Mami. Lasing na nga daw si Inday. Tapos sabi niya, si Yowie, pagkababa ng sasakyan, nahulog ba siya sa kanal? Ewan ko, parang ganun, kasi naghugas agad ng paa pagdating. Parang ganun. Ewan ko, nakwento na ba yun? Ang ganda ng baba niya sa sasakyan, dun ata. Ang ganda ng welcome. From Cebu pa. Tapos ganun lang. Oo. Simula nung naging kami ni Kim, lagi na talaga akong galit. Naubos na yung pasensya ko. Grabe. Sinasabi ko yun sa kanya. Parang dati naman nung bago kami, hindi naman ako ganito. Sa 8 taon na yun, naubos yung pasensya ko. Mag-uusap pa nga lang kaming dalawa, magkagalit na agad kami. Kaya mas maganda hindi kami nag-uusap. Dapat hindi kami nagkikita niyan eh. Parang 'pag nakikita namin isa't isa nabubwisit pa kami. Para mas okay nandito siya, nandun ako sa baba, gano'n. Mas masaya buhay namin.
Hindi rin kami tabi matulog, ayokong tumatabi sa'kin yan. Gusto ko magkaibang side, magkabilang dulo kami, gano'n. 'Pag dumikit yan, sabihin ko dun siya sa kabila, 'wag niya ako nilalapitan, gano'n. Nagtatampo tuloy siya. Anong kuwento niya? Bakit iba? Kung nag-propose, puwede na tumabi. Depende. Depende sa mood. Kumakalaw. Asa siya. Umabangulaw siya. Ganito niya pa yun. Kanina yun eh. Naamoy ko kasi yun sa braso niya, yung sa lotion. Ayun lang. Lotion ko yun eh. Tuwang-tuwa siguro siya dun. Kasi hindi naman nga ako nagaganyan. Grabe, love, ang babaw naman ng kaligayahan mo. Nakwento mo pa yun. Natuwa pala siya dun. Kailan nga ba last luto nun? Parang 2019? Parang meron pa ako video nun na nagluluto siya ng hotdog. Tawang-tawa pa ako. Parang 2019 pa yun. Hindi na nag-iirang yun. Oo, ang tagal na. Baka nandun sa old phone ko yung video na yun eh. Pero hanapin ko. Nagluluto. Ang sabi nga niya, pag nagluluto siya ng egg, dapat daw 3 pirasong asin lang. Yun daw ang tamang luto nun. Tamang timpla nun. 3 asin lang po. Buti nga, nabuntis din ako kay Esben. Kasi di ba yung iba ganon, yung pag naglilihi kung ano-ano naiisip. Tapos gusto nila sa asawa nila, ganito, ganyan. Buti di ako nagkagano, baka nagkagalit pa kami. Paano kaya kung pinagluto ko siya, yung request ko kunwari, pagluto niya ako mga sinigang, adobo, or mga kare-kare. Meron pa nga, nag-promise siya kay Zaraya, gagawa daw niya si Zaraya ng giraffe gawa sa tissue. Kasi gumawa si Zaraya ng snake gawa sa tissue. Parang June pa yun. Hanggang ngayon, hindi niya pa rin ginagawa si Zaraya. Kaya si Zaraya, lagi sinasabi sa kanya, nasa na daw yung promise. Hindi naman niya magawa. Hindi daw niya kaya. Loko eh, nag-promise tapos ano. Paano nga siya gagawa ng giraffe gawa sa tissue? Eh kay Zaraya pa naman, pag nag-promise na dapat gagawin niya. Bida-bida talaga, ano? Bet. Tunay daw siya ng giraffe. Giraffe pa kasi, pwede namang snake lang din para kabalang. Dumi-giraffe po. Puro yabang talaga, grabe. Hashtag puro yabang. Joke. Baka akalain nun ibang yabang sinasabi ko. Lagot ako. Akyat. Turuan niyo nga paano gumawa ng giraffe. Gawa sa tissue. Pero mahaba lang naman leeg nun. Tapos, makatawan ng mahirap. Oh, that next stream niya, gagawa siya ng giraffe. Ayos di na talaga ako binalikan ng dalawa. Lab! Nanonood ka ba? Netflix pa ako.
Diyos ko, nakailang rewatch na ako nung GTA days niyan. Nakailang topic na ako niyan dito. Hintayin natin magkaroon ng bago. Perfect round. Oo, nanood ako. Crush ko yung bidang lalaki dun si Byon Musok. Byon Musok ba? Nabili mo ako ticket no na pag nag-fan meeting dito sa Philippines. Proudest moment. Proudest. Nung first TI niya. Kasi yun daw yung pangarap niya eh. Dati meron siya sa notes na list ng mga parang bucket list niyang ganon. So, makapag-join siya sa The International yun. Tapos nakapag-join nga siya. Pero lahat naman na nangyayari sa kanya, proud ako. Kasi, di mo din na-expect, di ba, yung sa high school dati na laging nasa likod, laging absent, late. Tapos ganito pala mangyayari, no? Nakaka-proud lang. Super. Kasi, hindi naman ano eh, hindi naman biglang nandito siya eh. Nakita ko din sa ilang taon na yon. Parang nakita ko paano yung step by step. Lahat nasubukan. Basta ang daming ano nun. Lalo nung pro player pa siya. Napaiyak ako niya ng pro player siya. Tapos, active pa kasi ako nun sa FB eh. Mahilig ko pang magbasa-basa ng comment na ganyan. Tapos yung iba, yun nga lang din yung sa iba. Parang laging sinasabi, nagbe-bet sila sa sariling laro nila. Parang, bakit? Ano nyo naisip nyo yung gano'n na magpapakahirap ba sila maglaro dyan? Na lulukot ba sila pag natatalo sila kung gano'n? Kung sa tingin nyo lahat ng tao nadadaan sa ganyan, ibahin nyo yung ibang tao. Kasi sila, Dota talaga eh. So, importante yung game sa kanila. So, kung matalo sila, natalo sila. Sino ba maghahangad na matalo, 'di ba? Lahat 'yang gustong manalo. Kaya lang hindi umaayon sa kanila. So, yun, kailangan tanggapin pero 'wag niyo sasabihin na binebenta nila yung laro nila. Kasi hindi sila gano'n. Yun, super nainis ako pag nababasa ko yun, napipikon ako sa mga nagko-comment ng gano'n. Parang ang babaw naman ng tingin niyo sa pangarap nila. Kasi unang-una, diyan sila nagsimula eh. Yun yung dream nila. Tapos sasabihin mo bebenta. Benta mo sarili mo. Kaya buti na lang din siguro na nag-rest siya sa pro. Kasi yung mga tao dun, mga comment dun, kala mo alam lahat. Wala namang alam. Ni konti dun, hindi nila alam. Wait lang, nalibang ako dun. Oo, no, nag-T1 siya. Yun yung pinalitan niya si ano. Parang di naman nakasalanan pinalitan siya. Sisihin niya yung ano. Bakit ingay? Sisihin niya yung magalit sila sa management kasi management ang nagpalit nun. Siyempre siya, as a player, gusto niya lang din magkaroon ng team. Sino ba kung hindi sa ganun, di ba? Eh gusto mo maglaro. Sure. Diyan ata yung napapaaway ako nun sa comment eh. Yan, T1 na yun. Tsaka fan. Tapos lahat daw ng team na salihan ni Kim nagde-disband. Kasalanan niya ba yun? Eh, management yung nagde-disband. Siyempre siya, affected din siya dun kasi nawawalan siya ng team. Ano yung mga thinking niya ng mga utak niya? Kaya buti, nag-stream na lang din siya. Kaya simula din nun, hindi na ako tumingin sa mga page. Tsaka, hindi ko na talaga inintindi yung ibang. Kasi, basta umiyak talaga ako nun sa sobrang galit, inis ko ata sa mga nababasa. Kasi may iba din,
wini-wish na sana ganito mangyari, ganun. Masyado na siyang personal. Ayun ano, pupunta sila concert. Kailan yun? Teka, di na ako nakapagbasa comment dun. Hindi ako kalmado. Na ano nga yung boses ko eh. Nanggigigil ako. Nung nag-entity siya, ayun, ang balimbing no iba, no, biglang proud ulit, ganito, ganyan. Pero happy ako dun sa naging entity journey niya. Sayang nga lang kasi na ano agad, umalis siya. Sayang nga sila ni Watson nun, no? Ang ganda ng ano nila. Tapos, dun yung nag-TI ulit siya. Tapos nag-ano pa siya. Ano yun yung sa Middle East? Yung malaking tour na? Oo, sa Riyadh. Pero nakakamiss din siya panoorin, no? Lalo nung TNC sila ng 2019. Di ba yung sunod-sunod na naging champion sila? Sobrang nakaka-happy. Kahit madaling araw na ata, no, lahat kami nanonood pa din. Kung hindi nga nag-pandemic, no? Iyon nga rin yung parang kakasabi ko lang sa kanya nung last time. Yung what if hindi nag-pandemic? Ano kaya nangyari? Siguro hinahayaan niya akong maglaro dito para makalimutan ko yung hindi niya in-out, yung binida niya. Kasi pag akyat ko dito, bago ko magsimula, wala ako sa mood eh. Iyon ang sinasabi ko sa kanya eh. Mainit ulo ko. Kaya ayoko magsalita nung una. Ngayon, nakita niya, nagsasalita na ako. Kaya siguro di umakyat. Siguro nga, no? Ano ba? Baka nga nilalaro, no? Para yabangan ako. Para pakita niya sa akin nandun ulit. Diba, sila din, kailangan yung, ano rin sila kailangan ding tatapikin yung mga yan eh. Kasi, nawawala yung control eh. Kapag na-excite masyado. Be grateful daw siya nga yun eh. Binigay na sa kanya, pinatalo pa. Pag binigay na sa'yo, kunin mo na, embrace mo na, hindi yung ano pa, aalisin mo pa sa'yo. So, binigay na lang sa akin, no. Ayaw pala niya, di sa akin na lang. Di man lang ako naisip lang. Ayaw niya lang, nananalo ata siya. Dito lang ayaw niya lang ata nananalo siya. Kasi, pag ganun nga up na, bakit tuloy pa rin siya sa hanggang sa nawala na, 'di ba? Eh di ayaw niya nang nanalo. Kaya kung binigay niya 'yun, ano na ba nabili natin nun? Pero siya nga wala siyang binibili sa sarili niyang Hindi siya mahilig. I mean, sa material things lang. Kaya ako na nagpupumilit sa kanya na bumili naman siya ng ganito para sa sarili niya, ganun. Tapos pag binili ko naman, okay naman sa kanya. Gusto rin pala niya. Minsan hinahanap pa sa akin.
Yung Tesla kasi, sabi ko sa kanya noon, pumunta kami, tapos i-test drive niya. May nabasa kasi ako nag-comment noon na parang i-test drive muna nga daw. Kasi parang minsan kahit gano'n mo kagusto, pero nung nakita mo na siya or na-try, medyo mag-iisip ka pa ganun. Eh, syempre, hindi rin naman biro yung amount nun. Ano yung pupunta ako dun, bibiling ko ng ganun lang yun. Kahit sa kanya yun, hindi naman ako basta-basang, parang ako magde-desisyon ganun. Ayoko naman ganun kalaki, tas nasa akin. Gusto ko sa kanya, kasi siya, sa kanya yun eh. Parang siya ang may gusto. So, dapat siya pumunta. Inaya ko naman siya. Ayaw niya. Gusto niya ako tumingin dun. Eh, anong alam ko din dun? O baka kasi, pag may nakita siya dun, mas matripan niya yung ganitong Tesla, ganun. Yun nga gusto niya. Isu-surprise ko na lang siya. Grabe. Sasakyan, ako magde-decide doon? Tapos, yung mismong birthday niya, kasi nga, parang natulog lang siya nun eh. So, inaano ko kung malungkot ba siya. Sabi ko, pumunta na nga kami doon, yun na lang gawin namin nung araw na yun. Ayaw niya, tapos na daw yung birthday niya, kaya hindi niya na gusto yun. Gusto niya lang, para sa birthday niya. So, next birthday na lang siguro. Sabi ko din, bumili kami kami or siya, ng sasakyan. Kapag may parking na din kami. Wala naman na kaming parking eh. Huwag kayo bibili ng sasakyan nang wala kayong parking. Daan yun, daan, hindi parking nyo. Kaya, parking muna bago sasakyan. Iyon naman din ang sabi ko sa kanya nun. Nung una pa. Sino nanalo? Bakit ang tagal niyo ni Daddy? 4 games lang. Yun, halos matapos ko na to. Bye guys. Thank you so much. Secret na lang lahat ah. May na-miss ko tong goyong yan. Hindi nakascore eh. Panis akong goyong yan, Pops. Kawawi. I like it. Ano yan, baby? Welcome back. Welcome back. Giraffe. Ba't alam niya giraffe tol? Paano ko gagawin yung giraffe sa tissue kaya? Bakit posible yun, Pops ah? Paano ko gagawin yun, no? Bibibitok ako. Ano yan, gold? Ano yan? Need mo tissue? Hindi nga natin kaya giraffe, baby. Gusto mo, bili na tayo giraffe kung prep mo. Ano ko gagawa ng giraffe sa tissue? Bibili. Ayoko, tinatamad lang ako. Ay, bawal ako umayaw. Pag umayaw, nagtampo na. Malamang gusto ko papuntahin doon sa Tesla mismo. Hindi na. Katamad yun, Pops. Traffic doon. Hindi ko daw pinapatabi mo doon. May mo lang yung mga ganyan, tol. Mga ganyan. Gusto kasi ni Karen, patay na patay ako sa kanya. Kaya ganyan mga kwento niya. Kaso hindi eh. Malabo eh. Nangyari sa kanya. Leo ko eh, bro. Paano magiging patay na patay sa'yo, Leo, bro? Malabo. Malabo yan, bro. Rar! Sabi mo, tol, rar!
Eh, yun yung kataka-taka, tol. Kaninang umaga, tumabi sa akin, tulog ako, sabi, ang bango ng katawan mo. Hindi niya alam, ginamit ko yung binili niyang lotion. Mali mo lang, ano kala mo, yakapin mo lang ako. Mga ariba na tong ethics ko. Hindi na ganun nag-work, bro. Hindi na, bro. Pero tol, sana maging okay na lahat, no? Huwag nyo kasi, tol, ganito kasi gawin natin next botohan. Wala nang kulay-kulay, wala nang DDS, wala nang kakamping, wala nang BBM, okay? Iboto na lang natin kung sino yung the best. Tapos mag-research kayo, libre, libre internet, mag-google kayo. Tingnan nyo yung mga background ng mga tatakbo. 'Di ba? Madali lang yun. Bigyan nyo na sariling time tol para lang kayo nagre-review niya ng assignment, may exam. Huwag nyo sinasanto kasi tol yung mga tatakbo. Ginagawa nyo kasing celebrity. Tol, hindi hinahangaan yung mga politiko, tol, okay? Gawain talaga nila yun. Gawain nila maging matulungin, mabait. Gawain nilang gumawa ng tama. Hindi yung a-idolin nyo, tol. Mga bopols. Work nila yun, tol. Dapat lang. Grabe ginagawa yung celebrity, tol. Ginagawa yung Hollywood. Sinasamba nyo. Gagawa pa kayo fans club. Mga bobo. Tapos pag may ginawang mali, bubulag-bulagan kayo, tol. Wala sa kulay-kulay yan, wala sa pink yan, wala sa ano ba isang kulay. Ano ba silang kulay? Anong kulay yun? Red ba yun o green? Hindi ko alam. Kumbaga, pag may nakita kayong magaling sa color pink, boto natin. Pag may na-research kayo. Pag may na-research kayo magaling dun sa kulay green or red, boto natin. Ganun nagwo-work yun, okay? Hindi porkit gusto mo iboto si Lenny or si Duterte, yung mga kasangganon, iboboto mo na kahit bopols. Hindi ganun nagwo-work yun, okay? Huwag niyo ko hintayin tumakbo, tol. Huwag niyo ko hintayin tumakbo. Bago ako mainis. Tol, you legit ako pag tumakbo ako, you legit. Promise, may ibubulsa ako. Pero, konti lang. Yung kaya nang bumuhay ng pamilya ko. Or kaya ko nang maging mukhang mayaman. Ha? Okay lang? Yung kumbaga, komportable na buhay ko, yun yung ano ko. Okay lang? Tapos pwede ko na mabili yung mga gusto ko. Pero, after nun, mga matitira sa budget, sure bull, papagawa ko lahat ng mga dapat gawin. Sure bull yan. Ayun yung mapapangako ko sa inyo. Basta hindi nababaha. Yun. Okay. Ako bahala doon. Kaya natin yun. Tours muna natin to. Tol, mag-out na ako, tol. Dami yung ulam. Okay na nyo. Ang advice ko lang, tol, maging matalino tayo sa lahat ng bagay, okay? Hindi lang sa pagboto, pero sa mga desisyon natin sa buhay. Ang kapalaran natin sa buhay ay hawak natin. Huwag natin iasa sa iba. Turals nolus.